Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Alam po, mga pinagpipitagan natin, mga anak ng Diyos. Gusto kong batigin ang katabi ko sa unahan, si Congressman Javier. Magandang umaga sa iyo. Tunay na binago ka ng Panginoon. Ang mga tao ay uhaw sa boto ng maraming tao para mapaluklok sa posisyon, gugugol ng bilyon-bilyon piso para sigurado ang kanilang pagkapanalo sa kapangyarihan. Pero sila po ay pansamantala lang na naghihiram ng kapangyarihan. Isang araw, ang Panginoon ay maghahari ng 1,000 taon. Walang kurak, walang magnanakaw, walang guguho na dike, walang magugutom, lahat pantay-pantay. At ayon po sa nabasa ko sa salita ng Diyos, ang mamumuno sa panahong yan sa buong daigdig mula sa paghahari ng mga hari ang Panginoong Jesucristo ay nasa ilalim niyang pangangasiwaan ang sandaigdigan ng 1,000 taon. Walang butuhan sa pagpili ng Diyos ay yung mga matatapat na lingkod ng Panginoon. Ano po? Sabi ng Biblia, sino man na nagtapat ng kaunti ay pamamahalaan ng marami at siya'y mga masiwa ng tig-10 mga bayan at bansa. Ako yung maasa isang araw sa ating kalagitnaan ay meron pong magiging gobernador ng Batangas. Umaasa po ako na isang araw sa panahon yan ay magiging congressman ng Batangas. Hindi natin masabi, baka sa kalagitnaan natin ayon sa kapasyahan ng Diyos ay magiging presidente ng Pilipinas magmumula dito po sa The Lord Jesus Christ Bible Baptist Church. Ayon po yan sa katapatan at pag-ibig natin sa Panginoon Jesus. Buksan ninyo po ang inyong Biblia sa mga Gawa, Kapitulo 9, Acts chapter 9. Acts chapter 9, mag-umpisa tayo ng pagbabasa sa wikang Tagalog ng Biblia, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ang lahat po ay tumayo bilang paggalang salita ng Diyos sa aming pinipitagan at ginagalang na panauhin ng gawain ito ng The Lord Jesus Christ Bible Baptist Church. Kami po ay may pagtitipon tuwing Miyerkules ng gabi alas 6. Malaya po kayong makakapiling namin para sabihin ang inyong mga hinaing sa Panginoon. At ganoon din pagka-araw ng linggo, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 10 ang aming pagsamba. At alas 10 hanggang alas 11 ang aming pong Sunday School, ang aming pong fellowship, at ang aming po Panginoong question and answer portion. At alas 11 naman hanggang alas 11:30 ng umaga ay ang ating pong break time or lunch. And 11:30 hanggang 1:30 ay ang ating pong panghapong gawain. So sa aming mga bisita, kung nais niyo pong ipagpatuloy ang kaligayahang pagkilos ng Diyos sa inyong puso, ay malaya po kayong makadalo. Bukas po ang aming tanggapan. Pagdating naman po sa counseling, ay ito po ay as per appointment. You may get, maaari mong makuha ang aking pong telepono sa aking mga anak, 0906-225-4932. Facebook, Darren Dulce Magsumbol. Ang picture profile po ay Agila. Sa likod po niyan ay si Ronel na naninilit na gusto niya rin maging agila. Alright, tayo po ay mag-aaral. Sabi po, salitan tayong mabasa, lahat ay masaya at masigla. Datapot si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote. Talatang 2. At binilis sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang siya ay nakasuko ng sinuman sa mga nasaan. Maging mga lalaki o mga babae ay kanyang siya magkakapagod sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya ay malapit sa Damasco. At pagdapit
yakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw na mula sa langit. At siya ay At siya ay nagsupasok sa lupa at nakarinig ng sasabihin ng kasanayan sa amin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusi? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusi. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitan niya sa iyo ang bakit mong gawin. Tayo po ay manatiling nakatayo at dumako sa Panginoon. Dakilang Ama, salamat po sa pagtitipong ito, sa paghalipos mo sa iyong mga anak ngunit higit, na nakaranas na ng iyong pagliligtas, nakaranas na ng iyong pagtubos, nakaranas ng iyong buhay na pag-asa, nakaranas na ng ganap na relasyon kay Kristo Jesus. Salamat po sa iyo mga anak na pinahalagahan ang araw na ito ng pagsamba. Ito'y manifestasyon ng aming taus-pusong pagpupuri at pasasalamat sa aming dakilang Panginoon sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Salamat o Panginoon sa mga awiting makalangit na kami ay patuloy na magpupuri at aawit kahit na may mga pagsubok at mga kahirapan sa buhay. Panginoon, aming itinataas ang iyong pangalan sapagkat sa bumundi at malalaki naming mga pangailangan, lihin man at hayag, ay patuloy kang sumasagot sa aming mga panalangin. Mga himala mo, Panginoong aming naranasan, mga pag-aakay at pagtatanggol mo sa gitna ng mga kapanganiban. Salamat o Diyos, Ikaw ay aming Panginoon at kami iyong mga anak. Magpakahayag ka sa aming kalagitnaan, nagpapakumbaba ang lahat, humihingi ng tawad sa masal at karubihan, at nang sa ganoon ay maranasan po namin ang iyong pagdadalisay sa magitan ng apoy ng banal na Espiritu at ang paglilinis sa magitan ng iyong banal na salita at ang iyo, Panginoong, pagbibigay ng maliwanag at payapang puso't isipan habang tatanggap kami ng dakilang aral na magpapakain sa aming mga kaluluwa. Kung meron po mga kaibigan namin at kasamahan at panahuhin wala pang ganap na pagkakilala sa iyo, o katiyakan ng langit, abutin mo po ang kanyang kaluluwa. Kung malagitna ka po, Panginoon, Ikaw ang bida, Ikaw ang sikat, Ikaw ang tanyag, Ikaw ang makapangyarihan, Ikaw ang kaluwal-walhati. Kaya lahat ng parangal at papuri, binabalik lamang namin sa iyo sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y maupo mga kapatid once again. Minsan pa magandang umaga po sa inyong lahat kay Kristo Jesus. Bago ko po sagutin, banggitin ang mensahe ngayong umaga, ay meron po tayong every Sunday na the Bible has the answer. Ang Biblia po ay may sagot. Kung ikaw po ay may tanong, makasusulat ka sa pirasong papel tuwing prayer meeting, ilagay ang iyong pangalan, ilagay ang isa lamang mahalagang tanong na gusto mong maliwanagan, at sa likod po niyan ay ang iyong prayer request. Pag nasagot ko po ang iyong tanong, ay ikaw po ang sentro. Umiinog lamang ang pastoral prayer sa iyong pangangailangan. Ma'am Sonia, ang iyong tanong ng isang linggo ay nasagot na. At naipanalangin ka rin namin ng isang linggo. At hindi ko na mauulit for the sake of time. Pwede mong reviewin ang ating video last Sunday. Sino muna po natin sinagot? Si Bamba. Sinagot na rin ang kanyang tanong kung dapat ba ang pag-iika po ay maisapamuhay pa rin hanggang ngayon. At ang kanyang panalangin ay umere din sa sanktuaryo nito ng bahay pananalangin. Ngayon po, mapalad pong napili sa Tambiola ang pangalang Jesus de Guzman. Na po, ito ay nakasalansan sunod-sunod lamang at humanda po kayo sa mapapangilabot na tanong. Kanino talaga ang hatol ng Revelation, Abigail 21:8? Kasi kasama ang Kristiyano sa nagsisinungaling. Kung gayon, ang mga Kristiyano ay dapat ding hatulan sa impyerno dahil wala ni isa sa atin kasama ang Kristiyano nagsisinungaling.
Sabi po rito, ngunit sa mga duwa at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mga ribulto, at sa lahat ng mga sinungaling. Mapapansin niyo po, ang kinabitan lamang ng salitang lahat ay ang kasalanang pagsisinungaling, sapagkat tumpak ang Biblia, hindi lahat ay mamamatay tao. Tumpak ang Biblia, hindi lahat ay kasuklam-suklam. Hindi lahat ay papakiapid at manggagaway. Ngunit lahat, bata at matanda, ay nagsisinungaling. Kristiyano man at hindi Kristiyano. Kung gayon, ang nais liwanagin ni Ginoong Jesus de Guzman ay pa-impyerno din pala ang mga Kristiyano, dahil pag tinanong mo, sila ba'y tumanggap ng AX? Ang sasabihin ay hindi, para makadoble. Sila ba'y tumanggap ng tupad? Ang sasabihin ay kulang, kahit nakatatlong beses ng balik-balik sa loob ng isang kwarter. Maraming nagsisinungaling. Mga kapatid, hayaan niyo ang Biblia ang sasagot sa tanong na yan. Handa po ba kayo? Ang ibig sabihin po ng Apokalipsis 21:8, lahat ng tao, gumagawa man o hindi ng kasalanan, hayag man o lihim, malaki at maliit na kasalanan, ang talatang yan ay nagdidiin sa atin na lahat tayo ay nangagkasala. Dadagdagan natin ng ilang mga talata. Ipagpaumanhin ninyo ang unang Korinto 6, talatang 9 at 11, para nang sa ganoon ay himayin pa natin ang mga kasalanang pang ginagawa ng tao, hindi lamang sa diin ng pagsisinungaling. Unang Korinto, Kapitulo 6, talatang 9 hanggang 11. Pakita niyo po, ito ang sinasabi ng Biblia. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, sinasabi sa mga Kristiyano, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba inulit sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, kahit babaeng nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, tuloy. Ang sabi sa talatang 10, ni ang mga aray magnanakaw, maraming politiko kasama. Ni ang mga masasaking, kahit mga Kristiyano, sa Diyos na ay kinukulimbat pa. Ni ang mga maglalasing, o yan, hindi ako nagsabi ha, sa mga nagpapahulas ngayong umaga, dahil may hangover ng magdamag, ni ang mga mapagtungayaw, yung mga nagmumura, yung mga nagpuputo-bumbong at puto-kontsinta, ni ang mga manlulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Next, 11, at ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng Diyos. Galatia, Kapitulo 5, talatang 19 hanggang 21. Galatia, talatang 5, 19 hanggang 21. Hindi lang ang diin dyan ay ang lahat ng nagsisinungaling. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, nakikipagtalik sa hindi mo asawa o hindi kasal, karumihan, kalibugan, nakakita ka ng babae, tinitigan mo at nagnanasa ka, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, umaasa akong wala akong miyembrong sumasangguni sa mga albularyo, magtatawas, o mga Kristiyanong hanggang ngayon ay nagtatawas pa sa itim na kapangyarihan, mga pagtataniman, dapat wala na sa buwan ng wika ang merong kingking na galit,
mga pagtatalo, mga pananibugho. Dapat alisin na sa kalagitnaan ng mga anak ng Diyos ang selos at inggitan, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwaang pananampalataya, napakarami niyan sa sanglibutan, talatang 21, mga kapanighalian, ayan na naman po, pasensya na kayo sa mga kabarik ko kagabi, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipamana ng kaharian ng Diyos. So, ang inyong mga anak na binibihisan, pinakakain at pinaaral at ginaganyak ng magandang buhay sa kinabukasan, sila'y pupunta sa impyerno. Ngunit kaya tayo magtitipon, may pagtitipon, kahit lahat tayo'y nagsisinungaling. At anumang ang iba't ibang uri ng kasalanang ating nilabag ang kautusan ng Diyos, malaki man o maliit, lihim man o hayag, alam ng pastor o hindi, kita tayong lahat ng Diyos. Amen. Talagang sa kalikasan, ang tao, ikaw at ako, ay dapat mabulid. Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sino man ang pangalang hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagatang apoy. Nakita ko ang maliit at malalaki na sindami ng buhangin na nakatayo sa hukuman ng Diyos na hindi nasumpungan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, at sila'y ibinulid sa dagatang apoy, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Sabihin mo sa katabi mo, uy, alam mo ba yun, pa-impyerno ka? Go! Oo. At itong katotohanan ito ay hindi biro. Hindi po ito biro. Isang seryosong dapat pansinin ng lahat ng tao na tayo mabubulid sa apoy ng impyerno. Ngunit, dalawa ang uri ng mga makasalanan. Makasalanang namatay sa kanyang kasalanang hindi napatawad, at makasalanang napatawad sa kanyang kasalanan bago siya nabawian ng buhay. Umaasa ako na lahat na nakikinig ngayong umaga ay nasa ikalawang katotohanan. Inaamin ko, ako ay makasalanan, ngunit nasumpungan ko ang Panginoong Hesus, at kahit ako'y sinungaling, kahit ako'y bata pa, meron ako mga ginagawang kasalanan, ngunit narinig ko ang kanyang pag-ibig sa lahat sa atin. Narinig ko ang kanyang mabuting balita na si Kristo'y Diyos na nagkatawang taong namanaw dito sa lupa, na bayubay sa cross para ang iyo at aking kasalanan ay pagbayaran niya ng sariling kamatayan doon sa cross. Tumigis ang dugo ng kanyang pantubos at panghugas sa iyo at aking kasalanan. Gaano man ito kaitim, gaano man ito mga kapatid, ikang karumal-dumal, ay walang kasalanang hindi kayang patawarin ng ating Panginoong Jesucristo, na ginawa niyang pagtapos ng kanyang kamatayan, pagkamatay, pagkabuhay na magmuli doon sa krus ng Kalbaryo, na ang lalapit sa kanya na may pagsisising puso at pananampalataya kay Kristo Jesus ay aariing ganap sa kanyang buhay at makakaranas ng pagpapatawad sa kanyang kasalanan. Aking pong inulit mga kapatid, Mateo, Kapitulo 12, talatang 31-32, bilang tumbok ng sagot, Brother Jess, sa iyong tanong, kung gayon kasama ang Kristiyano sa nagsinungaling araw-araw at hindi maiwasan dahil tayo'y makasalanan, ano ba ang kasalanang kayang ipatawad ng Panginoon?
at mga kasalanan hindi kayang ipatawad ng Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon, ang anak ng tao ay naparito hindi para wasakin ang kautusan, kundi para tuparin ang kautusan na hindi mo nasunod. Siya ay naparito hindi para hatulan ang sanglibutan, kundi ang sanglibutan mga tao sa magitan niya ay makasumpong ng buhay at kapatawaran. Ito po ang dalawang klase ng tao. Tingnan mo ang iyong sarili. Kasama ang batang nagsisinungaling. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan, karumalduman man ito o karimar-rimarin, kadual-dual na kasalanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Datapwat ang kapusungan laban sa capital letter E, Espiritu, God the Father, nasa langit. God the Son, tagapagligtas, sinugo ng langit. Pagkatapos mabuhay na magmuli, umakyat sa langit, ibinaba ang banal na Espiritu, God the Holy Spirit, na siyang kumakausap sa lahat ng mga kasalanan para maibalik kang muli sa Diyos at maayos ang iyong kalagayan sa banal na Panginoon. Ikaw na makasalanan ay susumbatan ng banal na Espiritu, at matapos kang sumbatan ng banal na Espiritu ay ituturo ka ng banal na Espiritu sa tagapagligtas. Hindi sa relihiyon, hindi sa pastor, hindi sa confessor, Brother Jess, hindi sa pare o sa imam. Ang trabaho ng banal na Espiritu ay ituturo ang taong makasalanan kay Hesukristo para siya'y mapatawad. Ngunit, kung ang banal na Espiritu na ang nangungusap sa iyo, matapos mong marinig ang pangungusap na ito, at ikaw ay nabusog, nagmatigas ang puso, lumaki ang iyong ulo, naniwala ka sa iyong sariling paraan ng kaligtasan, hindi ka nadudurog, hindi ka ika nga'y naluluoy, hindi ka ika nga'y nahihiya sa harapan ng Diyos, at hindi ka ika nga'y tinatablan ng matindi pang higit sa pangungonsensya. Yan ay pagkilos ng banal na Espiritu. Nangyari sa akin yan, nang marinig kong ebanghelyo na merong impyerno, narinig ko ito, at pag uwi ng mga ngaral ay hindi ako makatulog, at ako'y bumabalikwas, at ako'y iyak ng iyak, sapagkat ako'y natatakot, sapagkat nung gabing yun ay napanaginipan kong ako'y nasa impyerno. At doon ay nananaliksik na ako. Kapag ang tao ay nananaliksik, kinakausap na siya ng banal na Espiritu. Amen. Pero, kung kinakausap ka na ng banal na Espiritu para ikaw ay sumbatan sa iyong kasalanan at ituro sa tagapagpatawad ng iyong kasalanan, walang ibang Panginoong Jesucristo, at ikaw ay ayaw, sabi po diyan, datapwat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipapatawad. Talon tayo sa verse 32. At ang sino man ang magsalita ng isang salita kay Jesus laban sa anak ng tao. Abay, nung isang araw ako'y may bitbit ng Biblia at naglakad ang isang lalaki at kinantahan ako ang banal na aso, 10 kabayo, natatawa ako. Nililibak niya si Jesus. Kahit libakin si Jesus na ating tagapagligtas, kahit nabusungin ang ating simbahan, kahit ipapatay pa ang mga pastor, kahit silabin ang ating Biblia, kahit pa ang tao ay talagang magwala ng pagtutol at paglaban sa anak ng tao. Sabi po dito, at ang sino man magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao, maipagpapatawad pa sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo na habang ipinangangaral ng Ebanghelyo na mahal ka ng Diyos, makasalanan kang magdurusa ng iyong kaluluwa habang buhay sa apoy ng impyerno,
ngunit gusto ka ng Panginoong patawarin at bigyan ng bagong buhay, bigyan ka ng katiyakan ng langit, at magkaroon ka ng kapayapaan ng puso sa magitan ng Panginoon Kristo, ang banal na Espiritu ang nangungusap sa iyo. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipapatawad sa kanya, kahit ang sanglibutang ito o maging sa darating paman. Ibig sabihin, sa buhay nito at sa kabilang buhay, kung ikaw ay nakarinig ng salita ng Diyos ng kanyang pagliligtas at pagpapatawad, huwag mo nang papagmatigasin ang iyong puso. Lumapit ka sa Diyos at sumuko at aminin mong ikay makasalanan, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, at doon ay tuluyan mong tanggapin ang Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Brother Jess, naintindihan mo ba ang paliwanag na ito? Tayo po'y tumayo at ating pag-ipapanalangin si Brother Jess. Tayo po tayo. Amen. Tayo po tayo. Dakilang Ama, salamat po sa iyong mga salita na patuloy kang nangungusap sa aming kalagitnaan. Tunay nga na itinulot mong mag-brown out upang ang ingay lang ng iyong ebanghelyo ang pumailang lang sa pandinig ng maraming mga tao. Kung sa aming kalagitnaan ay meron pang hindi nakatitiyak ng langit na bayan, abutin mo po ang kanyang kaluluwa. Tanggapin niya si Jesucristo sa udyok ng Banal na Espiritu bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Narito po, Panginoon, ang kahilingan ni Brother Jess na kanyang dinudulog sa trono ng iyong biyaya. Ang kalusugan niya at ng buong pamilya ay iparanas mo po. Kaligtasan ng buong pamilya sa lahat ng tukso, sa lahat ng panganib, lahat ng pag-uusig at kahirapan. Ipagtanggol niyo po ang sangbahayang ito na patuloy silang magmahal kay Kristo. Ang lahat sa kanila, O Panginoon, ay bigyan niyo po ng panatagan ng puso at bumalik ang bawat miyembro ng pamilya ng kanilang unang pag-ibig sa iyo. Dalangin niya, O Panginoon, na ang pinansyal na kasapatan tutugon sa kanyang mga apo at mga anak ay ipaparanas mo po sa kanya. Pagpalain mo po si Konsehal sa paninilbihan sa bayan. Kayo po ang magpala sa kanya, bigyan mo siya ng matibay na pananampalataya, magliwanag ang kanyang patotoo, at doon ay gamitin mo rin siyang kasakapan sa pagliligtas ng maraming mga tao. Ito po ay aking dalangin, alang-alang kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin si Konsehal Jess. Ma'am Jonah, halika rito. Ma'am Jonah, maupo po tayo. Halika rito, isulat mo yung mga talata at ibalik mo ito kay Brother Jess. Lahat ng talata na iyong isinulat, isulat mo. Halika rito. Ikaw nahihiya. Ikaw ang prinsesa ng komenta. Yan. Praise the Lord. Abigail, handa ka na ba sa ating mensahe ngayong umaga? Amen. Ready na? Nais ko pong dalhin ang mensahe na ugnay, nagkakalakip-lakip simula pa sa awitin sa umpisa hanggang ngayon, ang diin, kailangan ng tao ang kaligtasan ng Panginoong Jesucristo. Ang mensahe po ay pinamagatan ang pambihirang kaligtasan ng Diyos sa gitna ng pag-uusig. Ang pambihirang kaligtasan ng Diyos sa gitna ng pag-uusig. May talata sa Biblia, bakit mo naman babaliwalain ang napakadakilang kaligtasan? Kung ito'y ipinag-aalukan na sa iyo, paano ka makatatanan sa kanyang hatol? Sabi doon, how can we escape if we neglect what kind of salvation? So great salvation. Ang simbahan pong ito ay hindi paraan ng kaligtasan. Kami lang ay nangangaral na ang kaligtasang aming naranasan ay hindi basta kaligtasan lamang sa mga panganib tulad ng lindol, tulad ng karamdaman, kahirapan, korupsyon, pandarambong, pagpatay. Sapagat yan ay pawang temporal na kaligtasan. Pag sinabi po natin, napakadakila at pambihirang kaligtasan, ito ay magbibigay sa iyo ng walang hanggang buhay sa piling ng Diyos sa langit na bayan, na doon ay wala ng kamatayan, wala ng pagluha, wala ng hapis,
wala ng pananambitam o anong mga sakit paman, sapagkat ang unang bagay ay nagsilipas na. Narito ginawa kong pawang bago ang lahat ng bagay, at ang mga tao ng Diyos ay magiging bayan niya, at ang Diyos para sa kanyang mga tao ay magiging Diyos nila, at bababang mula sa langit ang bagong Jerusalem, at doon ay mabubuhay tayong pantay-pantay, wala ng pagdurusa, at hindi na nanganganib sa atin ang hatol ng impyerno. Hindi ito tungkol sa temporal na kaligtasan na pagka ikaw ay merong suot ng anting-anting, ikaw ay sa Kapitan Inggong hindi tinatablan ng bala, o kaya pagka ikay nakalunok ng bulong ng albularyo ay hindi ka na magkakasakit. Ito ay hindi tungkol sa kaligtasan na pagka ikay tumaya sa numero na tinayan mo Juan 3:16, ngunit hindi naman ang sinampalatayanan. Ikaw ay magkakaroon ng tama sa waiting, tumbok na 1,000,000, sahod na 2,000,000, at ikay magtago na dahil pagka nabalitang nanalo ka ng ganyang kalaking halaga, nasa iyo nga ang pagwawagi, ngunit tandaan mo, tatambangan ka ng mga nanarambong, at ang napalunan mo ay mapapakanino kaya? Nalilito ang maraming tao sa usapin ng kaligtasan. Klaro po ang Biblia na ang kaligtasan ito ay magpawalang hanggan, na ikaw ay may potensyal na makapiling ng Diyos sa langit na bayan. Pakitaas ang kamay, nasisigaw, Amen. Tiyak ako na meron akong pambihirang kaligtasan. Taas ang kamay at sigaw, sabihin mo, Amen. Tiyak ako. Ngunit sa mga inyo na nag-alanganin pa, huwag mo nang isugal ang iyong buhay. Ngayon ang araw ng kanyang pagliligtas. Ngayon ang takdang panahon ng pagkilos ng Diyos sa iyo, dahil bukas baka mahuli na ang lahat. Nandiyan po ba kayo? Tinakda sa mga taong minsang mamatay pagkatapos ay paghuhukom. Maraming nakikipaghabulan sa buhay mo. Wala ang propeta para iligaw ka. Si Satanas para patayin ka bago mauna ang Ebanghelyo. Ang mga ngaral ng salita para agawin ka sa apoy ng impyerno, at ngayon ay huwag mo nang ipagpaliban. Today shalt thou be with me in paradise. Ngayon din ay kakasamahin kita sa aking paraiso. Walang pinakamapalad na tao sa balat ng lupa, kahit mahirap, ay ang taong napatawad sa kanyang kasalanan, ng kanyang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, na pag siya'y namatay, hindi natatakot sapagkat siya'y pupunta sa langit na bayan, sa piling ng Diyos doon sa kanyang kaharian. Huwag mong kalimihanan ng iyong puso, sumampalataya ka sa Diyos. Sumampalataya naman kayo sa akin, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, mansyon. Sapagkat kung ito hindi totoo, ay sinasabi ko na sana sa inyo, sapagkat ako'y muling paroroon upang ipaghanda kita ng dakong kalalagyan. At kung ako'y makaparoon at maipaghanda kita ng kalalagyan, muling paririto ako, kukuhanin kita sa aking sarili, upang kung saan ako pumaroon, ako naman ay doon. Sinabi ni Jesus kay Tomas, ako ang daan at ang katotohanan ng buhay, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Napakasarap ng buhay na may pambihirang kaligtasan ng Diyos. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang init, ang mundong nanlalamig, kahit na dumaan sa makabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo sa akin di magwawakas, kalinga mo, O Diyos, sa akin ay hindi magwawakas sa anumang panganib. Ginintuan ang iyong pagliligtas, panatag na tiyak. Itatawid niya ako mula sa impyerno patungo sa landas ng langit na bayan. Say Amen! Dapat hindi ka lumalakad sa mundong ibabaw na looy at malungkot na parang walang buhay na pag-asa. Sa pagtunog ng trumpeta, sa pagkasigaw ng arkanghel, ang mga sumampalataya kay Kristo na nangamatay ay unang bubuhayin, at ang mga mananampalataya kay Kristo ang dinatnan niya ay unang babaguhin, at tayo magkakaroon ng katawang maluwalhati, at sasalubong tayo sa Panginoon sa alapaap na katulad ng isang magnanakaw, dadagitin tayo, magnanakaw para sa mga hindi handa at naiwan,
man, ngunit ito'y isang kaabang-abang na pangyayari sa mga nakapaghanda at sumampalataya sa Panginoong Kristo, na doon tayo sasalubong sa langit na bayan at dadalhin tayo ng Panginoong Kristo at sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Palakpakan natin ang ating tagapagligtas. Siguro naman mga kapatid, hindi mo kayang ipagpalit ang kaligtasan at ang tagapagligtas kahit sa gitna ng pag-uusig. Maraming binalatan ng buhay habang nangangaral, sinunog ng buhay, ipinakain sa leon, ipinakaladkad sa kabayo, pinatalon sa gusali, at nagkaluray-luray, giniling ng pino ang kanilang katawan at tinagtad, na kung paano ang ating tagapagligtas ay nakaranas ng matindi at malubhang pag-uusig doon sa pagkabuyubay sa krus ng Kalbaryo, ay ganun din walang alipin ng mga anak ng Diyos na hihigit sa kanyang Panginoon, na kung paano si Jesucristo ay inusig, tayo man ay pag-uusigin din. Ngunit ang lahat ng ito ay walang anuman sa atin, sapagkat nananariwa at nananalaytay ang buhay na pangako na meron tayong pambihirang kaligtasan ng Diyos sa gitna ng pag-uusig. Masasabi mong sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ang mawala sa katawang lupang ito ay maging presente sa piling ng Diyos sa langit na bayan. Romans chapter 14 verse 6. Mga kapatid, nawa ang introduction na yan ay malinaw na sa inyo, na huwag kang magkakamali na pagkasumami sa simbahan ito, tatama ka sa loto, makakapag-asawa ka ng Miss Universe, at ikagandang lalaki, at ikaw ay mananalo sa kandidato sa susunod na eleksyon. Ang pinakamahalagang paraan na pag-uusapan natin ay ang kaligtasang hindi maaagaw ni numan na ang gumawa at ay makda ang Panginoong Kristo. Sabi ni Abraham, I'm looking forward of the city whose maker and builder is God. Sa Tagalog, ako ay naghihintay sa isang bayan ng gumawa at ang nagtayo ay walang iba, ang Panginoong Jesucristo. Ang posisyon sa lipunan ay pansamantala. Ang yaman ay mawawala at maaagaw ng mga magnanakaw. May mga tanga at may kalawang para manira. Ang bahay na mamahalin, pagkatapos ng 3 taon ay kukupas. Ang gandang ipinagmamalaking pinapalakpakan ng sanglibutan, tinitingal at pinaglalawayan at pinagpapatansyahan ng mga taong hindi nakabot sa level ng kanyang kalagayan. Pero gusto ko maintindihan sa inyo, sa harapan ng Diyos, mayaman mo hirap, tayo'y pantay-pantay sa Panginoon at hindi niya itatakoy sino mang lalapit sa Kanya at ihingin ng tawad at siya'y handang magpatawad. Ganyan ang pambihirang kaligtasan na kahit tayo sumadlak sa matinding pag-uusig at kahirapan, ay hindi tayo patatalo, hindi tayo patitinag, sapagkat akin napapagtanto na kahit ang kamatayan, kahumaran, pag-uusig, karimlan, sa mga pagkalubog sa barko, sa mga pagbato, wala ni isa sa mga ito ang makapag-ihiwalay sa atin sa pag-ibig na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Say Amen! Ang gusto ko po mga kapatid, bilang konklusyon ng ating pong pag-uusap sa buwang wika ito, para tayo magkaintindihan ang pambihirang kaligtasan ito. Unawain ang Misayas ng kaligtasan. Si Pablo po ay mamamatay pastor. Sabi niya, ako ang pangulo ng lahat ng mga makasalanan. Inuusig ko ang mga alagad at ipinapakulong at aking ipinapapatay. At inamin niya nung wala pa siyang Misayas ng kanyang kaligtasan. Ito'y ginagawa niya sa kamangmangan. Kung ikay nagtatawa at hinahatulan mo kami sa panlabas na kalagayan kanyuan, mangmang ka. Dahil hindi mo pa naabot ang aming naabot. Hindi mo pa naintindihan ang aming naintindihan. Kahit ikaw ang pinakamatalinong tao, kung wala kang personal na kaunawaan at encounter o pagkatagpo ng personal sa Misayas. Ang Misayas ay pinahiran langis sa 3 posisyon, na si Kristo ay saserdote, nung siya ipapako sa krus ng Kalbaryo, namatay na libing, nabuhay ng muli, natupad na. Na si Kristo ay propeta, natupad na, sapagkat 3 taong siya ay nangaral dito, gumawa ng himala at nangaral at nagbangon sa mga patay, nagdilat sa mga bulag, nagpalakad sa mga pilay, at nagpadinig sa mga bingi, at nagpasalita sa mga pipi, at nagpalakad
nagpapalaya sa mga masamang inaalihan ng demonyo at nagpakain sa mga gutom. Ito ay trabaho ni Isaiah, ni Elijah, ni Elisha, ng mga propeta, sapagkat si Kristo ay tumumpad ng pahid ng langis ng bilang propeta. Ngunit ang Kristong Hesus, ito na pangatlo, ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, siya ay hari na ng iyong puso. Siya ay nasa iyo ng puso at ang kanyang luklukan, ang kanyang trono ay ang iyong puso na siya'y naninirahan doon magpakailanman at hindi na siya mawawala kahit kailan. Kaya meron kang tagapamagitan sa Diyos, saserdote, at meron kang mga kapatid propeta na nangako sa kanyang mga salita, at ikaw ay merong dakilang hari na nagbigay sa iyo ng katiyakan ngayon at nagbibigay pa rin ng katiyakan sa hinaharap na 1,000 taong paghahari ng Panginoon Kristo at kasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. 3 katangian ang ginampan ng ating Panginoon Kristo na siyang tumagpo sa isang makasalanang, punong makasalanang katulad ni Saulo. Basahin natin sa verse 1, please. Nawain ng tangang Mesiyas ng kaligtasan ay walang iba ang Panginoong Yesus. Verse 1. Nandiyan pa ba kayo? Hindi ba kayo naiinip? Masaya ba kayo nakikinig? May pakilos nawa ang Panginoon sa iyong nakikinig. Verse 1 of Acts chapter 9, please. At si Saulo, na humihinga na parang dragon sa pagbabanta, Tagalog, at pagpatay sa mga alagad ng Panginoong Hesus, ay sumabwat sa mga pare, sa mga dakilang saserdote, verse 2, at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumbong ng sinuman sa mga daan, mga mananampalatayayan ni Kristo, mga Baptist, maging mga lalaki o babae, makinig kayo, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem, verse 3. At sa kanyang paglakad, ayan na, may mga sundalo sa likod, sakay sa kabayo, siya ay abogado, pinuno ng relihiyong pariseyo, at nasa kanya ng mga kapatid ang sulat mula sa gobyerno para lipulin ang lahat ng mga mananampalataya kay Kristo. Sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya ay malapit sa Damasco at pagdakay, ayun na ang maganda. Nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. Listen. Unawain mo na ang Mesiyas ng tagapagligtas ay personal mong makakatagpo. Kung naiintindihan mo ang liwanag mula sa langit, ang mundo ay madilim, kasama si Saulo na nalulukuban ng kadiliman. Pero Brother Jess, yung spotlight ng langit ay kay Saulo lang nakatutok. Sapagkat ang kaligtasan ay personal. Hindi maililigtas ni Jess ang kanyang angkan. Ang tanging maaaring maligtas lamang ay ang sariling kaluluwa ni Jess kung siya'y nagkaroon ng encounter sa Panginoong Hesus na ating Mesiya. Hindi ko kayang iligtas ang aking asawa at mga anak. Kung hindi nila tatanggapin ang Panginoong Kristong personal, ay hindi rin sila maliligtas kahit anak pa sila ng pastor. Sa aming mga bisita, naway ang liwanag ng langit ay pumukol sa iyong personal. Oo, huwag ka nang umilag, ikaw mismo ay kinakausap ng Panginoong Hesukristo. At pagdakay nagliwanag sa palibot niya, hindi niya ang isang ilaw na mula sa langit. Ang sunod na talata sa verse 4, tingnan niyo po. At siya'y nasubsob dahil sa tinding kinang ng ilaw, itong mamamatay na ito sa lupa at nakarinig ng isang tinig. Alam niyo po, hindi lamang personal na ilaw, kundi ang personal na pangungusap ng isang tinig na sa kanya'y nagsabi, Saulo, Saulo. Ang ibig sabihin ng Saulo, mayabang, mayabang. Ang taong kaya niyang iligtas ang kanyang sarili na hiwalay kay Jesus, mayabang. Ang taong may pinag-aralan na hindi nakikinig sa salita ng Diyos, mayabang. Ang taong
maganda at anak ng angkang kilala sa lipunang prominenteng sinasabi na hindi nagkakaroon ng panahong pagpansin sa salita at pangungusap ng Diyos ay mayabang. Ang taong niyayapos ng relihiyon na kayang iligtas siya ng kanyang sarili, mga kapatid, na hiwalay sa tinapos na trabaho ng Panginoong Kristo, ikaw ay isang Saulo. Amen. Ang pagliligtas ay personal kang tinatawag. Saulo, Saulo. Ronel, Ronel. Glenn, Glenn. EJ, EJ. Bakit 2 beses inuulit? Sapagkat seryoso siya sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Ang Misaya ay may diin at seryosong hindi ka makakawala at hindi makalingit sa pagkakataong nais ka talaga ng Panginoong hindi mapagkamalaan na ikaw ay tinatawag ng Panginoon ngayon sa kaligtasan. Ang sabi rito, pinakita kung anong kalagayan niya, pinag-uusig. Sabi ni Jess kanina, ang kasalanan ba ng mga bata sa pagsisinungaling mapapatawad? Ang sagot ay oo. Eto, mamamatay pastor. Bakit mo ako pinag-uusig? Ulitin mo, Joel, walang sinabi ang mga sugarol. Walang sinabi ang mga mangkukulang. Walang sinabi ang mga babaero at lalakero. Walang sinabi dyan ang mga magiinom. Walang sinabi dyan mga kapatid ang manggugulo. Ito ang pangulo at pinakamalupit na kasalanan. Ang patayin mo ang mga lingkod ng Diyos. Dapat dito sa ating Pilipinas ay may death penalty. At unang isasala mga kapatid, lahat ng politikong magnanakaw para wala nang magnakaw. Hello? 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 Ngayon mga kapatid, malubhang kabigatang surot sa damdamin ng Diyos ang kasalanan ni Saulo. Bakit mo ako pinag-uusig? At ito ang kanyang tanong. May personal encounter. Unay ang Mesaya ng kaligtasan. Sabi sa verse 5. Go, Abigail. Sabi sa verse 5. At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, akong si Jesus na iyo pinag-uusig. Mahirap sumikat sa matulis. Amen. Amen. Mga kapatid, yan ang unang mensahe. Pangalawang mensahe, unawain ang mensahe ng kaligtasan. Alam niyo po, hindi tayo ililigtas ng mga showmanship o kaya ng mga mirakulo na kinakailangan sa ating kalagitnaan ay may patungan ng aking kamay para tanggapin daw ang Banal na Espiritu at siya'y manginisay at bubula ang kanyang siwi at matutumba. Kapatid, huwag kayong palilang sapagkat nasa basa ko sa Biblia, lahat ng pinatungan ng kamay na nangisay at bumula ang siwi at puti ang mata at nahimatay ay may sapi ng demonyo, hindi ng Banal na Espiritu. Kaya hindi ito to see is to believe. Napaka-importanting unawain ang pangalawang punto, unawain ang mensahe ng kaligtasan. May mensahe ang kaligtasan. Ano po mensahe ng Biblia para sa iyong kaligtasan? Ikaw ay makasalanan. At ang kabayaran ng iyong kasalanan ay kamatayan sa apoy ng impyerno. At ikay pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailan paman. Ikaw ay anak ng Diablo. At ang ginagawa ng iyong ama, siya ang iyong sinusunod. Siya ay sinungaling at ama nito at walang nananahanang katotohanan sa kanya at lahat ng kanyang mga anak ay nagsisinungaling sapagat tayo'y pawang mga anak ng Diablo. Amen. Yan ang kalagayan ng mensahe. Hindi mo gusto yan, pero dapat mong marinig. May mga tao, mga kapatid, namatay sa kanyang cancer dahil sinasabi ng kanyang asawa, ikaw ay namumutla, ikaw ay may sakit, magpadoktor ka. Hindi. Sayang lang yung pagpapadoktor niyan. Ayaw ko, malalaman ko lamang ang aking sakit. Baka hindi ako mamatay, mga kapatid, sa sakit, kundi mamatay ako sa nervyos o kaya sa pagbabayad sa ospital. Yan ay temporal na katakutan at temporal
natural na kamatayan. Pero ang katotohanan na hindi mo matatakasan, isa kang makasalanang pupunta sa impyerno. Yan ang mensahe ng Biblia. Ngunit mahal ka ng Panginoon, ipinadadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kinausap ba ng Panginoon Kristo si Pablo sa tagpong ito? Oo. At sinabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap ang sumikad sa matulis. Ang Panginoon, ikaw ay nanguusig, pero siya ay nangungusap sa iyo. At huwag kang sumikad sa matulis. Kung marinig mo ang kanyang tinig, huwag mong papagmatigasin ang kanyang puso. Amen? Huwag mong papagmatigasin ang iyong puso. Ngayon ang araw ng kaligtasan na si Kristo ay napako sa krus, dumanak ang dugo, namatay, nalibing, at nabuhay na magmuli. Nang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa isang buod na pangungusap, aminin mo makasalanan, hindi mo kaya galit ng sarili, magpakumbaba ka, lumapit sa Panginoon Kristo at humingi ng tawad sa Kanya, talikuran ng kasalanan, at ang handog na pagpapatawad ng Panginoon ay mapapasayo kung tatanggapin mo sa Yesu Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay maliligtas ka. Amen. Ang Biblia ay nagsasabi, maliligtas ka. Hindi lamang yung pambihirang kaligtasan, kundi tiyak na kaligtasan. Sure salvation, ang sabi ng Hebreo. Mga kapatid, sabi po diyan ng Biblia, maaaring matitiyak at malalaman ang kaligtasan. Sabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep which I have committed unto Him against that day. Sapagat nalalaman ko na ang aking tinanggap na Panginoon ay aking Diyos at Kanyang iingatan ako sa panahon ng paghukom. Hindi lamang pambihira, hindi lamang dakila, hindi lamang magtitiyak, kundi pwede mong malaman at pwede mong maranasan ang mensahe ng pagliligtas ng Panginoon sa Kristo. Ang sabi ni Pablo, nung marinig niyang kinausap siya ng Panginoon, sino kapag ang Panginoon? Nandiyan pa ba kayo? Pangatlo, unawain ang Mesiyas ng kaligtasan si Yesu Kristo. Pangalawa, unawain ang mensahe ng kaligtasan. Pangatlo, unawain ang misyon ng kaligtasan. Baptist, Baptist, Baptist. Ako'y natutuwa na marami nang sinagot sa inyo ng Diyos na panalangin. Amen. Tama po. Gumaling sa sakit. Tama. Purihin ang Panginoon. Amen. Narito si Hepe, humingi ng prayer, ipanalangin niyo po ako, Pastor, na ako'y makapasa sa board exam. Hindi pa siya nangangalahati sa kanyang board exam ay dinalas-dalas na niya at umuwi siyang ramdam niya na hindi niya maipapasa ang kanyang board exam. Pero ang Diyos ay mas higit sa kanyang inaakala at iniisip. Hinawakan ng Diyos ang kanyang kamay para mapasulat doon sa lambang na sagot at sa maluwalhating biyaya ng Diyos, ikaw ay nakapasa. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos na may mga miyembro po ditong humingi ng panalangin sa Iglesia at Kapatiran. Pastor, ipanalangin mo po ang aking negosyo at nakikita kong kayo nakapagpatayo na ng bahay, mga lupa, sasakyan, ari-arihan, hindi na kayo ilado, mapula na ang inyong hasang, kayo presentable na at meron na kayong sense of dignity dahil pinagpapala kayo ng Panginoon. Amen. Ako'y naniniwala na marami sa ating kalagitnaan ang talagang nagtuloy-tuloy sa kanyang propesyon. Meron tayong mga guro, meron tayong doktor, meron tayong inhinyero, meron tayong maging abogadong anak ni Glenn na inhinyero at magbo-board na at ngayon ay kumuha pa ng isa pang kurso. Meron tayong Jaria na si Jaira na doktor na. Ang Diyos ang nagtataguyod ng magandang kinabukasan. Mula sa wala, mula sa ikangay kalap na panggatong ay dinampot ka ng Panginoon at isang kahoy kang kinaya sa kininis para isangkap mga kapatid sa isang obra na may layunin kung bakit ka isasangkap ng Panginoon. Ano ang ibig kong sabihin sa aking sinasabi? Kayong mga gusto mag-aral, magtagumpay at humingi ng panalangin at
Nariyan si Eliazar, mga kapatid, na kapatid, tumayo ka. At sa September 4, ang ating kapatid ay pupunta na sa United States of America at siya po'y tanggap na ng gobyerno ng United States of America. Ito po'y sagot ng Panginoon sa kanyang panalangin. Palakpakan ang Diyos na mahusay na gumagawa sa ating mga buhay. Pero, may mission ka. Tatalon tayo, mga kapatid. Ang sabi po sa verse 6, talata lang ang ating ipapakita. Huwag kayong mainip dahil dapat maintindihan nyo ang purpose ng buhay. You have a God-given meron kang tinanggap na regalong pakay ng Diyos. Sarap talaga sa English, madali eh. Sige, nasabi ko na, you have a God-given mission. Hindi ka narito para ikangay pagsamantalahan mo ang likas na yaman ng Diyos. Hindi ito one-way ticket to the blue na ikaw na lang ang kukuha ng pakinabang at matapos mo maranasan ang kapatawaran at ang kanyang pagliligtas at ang katiyakan ng kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Wala ka na lang inasal kundi laging pagsamantalahan mo ang kanyang biyaya. Ikaw ay naligtas dahil may misyon ang Diyos sa iyo. Ayan ang sabi sa verse 6. Magtindig ka. Ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. Bibilisan natin. Sa pagkakataong yan, nung tamaan siya ng liwanag, siya ay nabulag, siya ay nadapa at naligtas, tinanggap niya ang Panginoon Kristo. Pero sabi ng Panginoon, tindig ka. Hindi ka lang tagabutas ng bangko, hindi ka lang tagasimba, kundi merong misyon ang Panginoon sa iyo ng pambihira niyang pagliligtas na gagamitin ka niya sa mga mahal mo pa sa buhay na wala pang katiyakan ng kaligtasan na iyong tinanggap. Huwag kang mahirati sa bisyo na ikaw ay nabubuhay lamang para sa pagkita ng pera, sa pag-aani ng tao, kumakamta niya ang yaman ng sanglibutan, ngunit mapapahamak ng kaman ang kanyang buhay. Kung makita mo panganib at hindi mo binalaan ang iyong mahal sa buhay, mamamatay sila sa kanilang kasalanan at dadanak ang kanilang dugo, at ang kanilang dugo ay sisingilin ko sa iyong kamay. Kung wala tayong ginawa at naghalukit-kit at nagsarili na ating sarili lamang misyon at pakay at plano na pagpapaunlad, pagpapayabang at pagpapagaling at pagpapalakad ng pangalan, no, 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 no! Pupunta ka sa Amerika para magsalita sa maraming Amerikano, ipakilala si Kristo. Sa Pure Foods, Patid Boss, babahagi mo. Tumayo ka tatay dito, Congressman Javier, halika dito sa gitna. Tingnan niyo mga kapatid dito. Dito sa unahan. Diyan. Humarap ka ng isang kagalang-galang. 50 taong maglalasing. Kanina'y narinig niyo ang kanyang pagdanak ng luha ng kapaitan at pagsisisi dahil nakarinig ng kaligtasan. Paano malalaman ang tao talagang umaangkin na ligtas ay tunay na ligtas? Tumunghay ka. Uulitin ko tanong, paano malalaman ang isang tao umaangkin ng kaligtasan ay tunay ng siya ligtas? Gusto mo malaman? Isa na lang ang ebidensya. Pag may pagmamahal ka sa kaluluwa ng ibang tao para maligtas. Pero kung baliwala, katitisuran ka pa. Maraming pumunta sa impyerno dahil sa kabulastugan mo. You never hit the purpose. Ay, English. Hindi mo natumbok ang layunin. Ngayon ay tinutulungan niya tayo, mga mangangaral, doon sa barangay Nagiba, narating ang Ebanghelyo. Barangay Mainit, narating ang Ebanghelyo. Sa Mendez, Cavite, nakarating sa kanyang kamang-anak ang Ebanghelyo. Sister Josephine, halika rito kapatid. Tumabi ka sa iyong asawa, hindi bagat napakaganda. Kahit payak ang buhay, ay nabubuhay sila na alam nila ang layunin na sila gagamitin ng Panginoon sa pag-aaral ng tao.
At sa pagkakataong yan ay gusto ko pong halikan ni Tatay Rubin ang kanyang asawa. Halik po tatay. Kiss, kiss. Sige po, kiss. Binasbasan na lang. Mga kapatid, si Sister Josephine ay dinala po tayo doon sa Nasugbo. Hello! Sa nanay niya, may nagbigay na mag-asawang 180 square meters, naligtas ang 30 kaluluwa, at ang sabi niya, itong tatakbong linggong ito, first week of September, sumama kayo, babalik po tayo sa gitna ng tubuhan, dahil naroon ang kinapal na mga taong kamag-anak ni Sister Josephine na gusto rin niyang madala sa Panginoon sa kaligtasan. At dahil sa patotoo ni Tatay, ay nag-iyakan ng mga kamag-anak at tumanggap din ng araw na yun sa Panginoong Jesus. He hit the purpose. Nakuha niya. Wala nang pinakamaligayang buhay na ikay nabubuhay. Hindi ka nagpapayaman ng pera, hindi ka nagtatayo ng malaking bahay, hindi ka nagpamaneho ng malalaking sasakyan, kundi you know the very purpose na kung bakit ka iniligtas para magligtas ka din sa kaluluwa ng iba. Si Ananias tinawag ng Panginoon, pagmulat mo si Saulo, at pag namulat si Saulo, siya ay magiging liwanag sa sanglibutan. At doon natakot si Ananias dahil si Saulo ay mamamatay tao. Sabi ng Panginoon, sige na, sumunod ka sa akin sa iyong misyon. Hindi na yan mamamatay tao dahil nakakilala na kay Kristo. At pinuntahan niya, at ito ang sinabi niya sa talatang 17. Talatang 17, Abigail, ang sabi sa talatang 17, o kaya, numero 17, at umalis si Ananias, sumunod sa misyon, at pumasok sa bahay, at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya, na sinasabi, kapatid, ibig sabihin yung tagpong yun, na-save na si Saulo. Kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatuwid bagay si Jesus na sa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Sa verse 18, mga kapatid, nangyari ba ang kanyang misyon? At pagdakay na nga naglag mula sa kanyang mga mata ang mga parang kaliskis na tinanggap niya ang kanyang mga paningin at sila'y nangagtigtig at siya'y nabautismuhan. Ang tunay na naligtas, wala nang tutol sa tubig ng bautismo. Gaano katigas ng ulo ng Saulo na yan ang mamamatay tao ay nagpabautismo dahil ang oo lang na magpabautismo, wala ng reserbasyon, ay talagang nakaranas ng kanyang kaligtasan. Bigyan pa natin ang diin ang ibig sabihin unawain ng misyon ng kaligtasan sa verse 15. Tingnan sa verse 15, noon ay ayaw ni Saulo, wag po kayong mainit, 30 minuto pa lang akong nangangaral. Say amen! Kayo ay walang oras sa cellphone ng mga hugot-hubad at kabaklan at kabastusan at material na bagay na walang kasawang-sawang pugto na ang mata, lawit na mga kapatid ang eye bags, namumulan na, hindi na kain dahil sa pagse-cellphone, pero kaunting oras lamang para mga puwang at patlang ng inyong kaluluwa ay mapuno ng salita ng Diyos. Dahil ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. At ang tao hindi nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ni Kristo. Natapwa at misyon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, kung maroon ka, makinig, sapagkat si Saulo, sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harap ng mga hintil, at ng mga hari, congressman, at ng mga anak ni Israel. Yes, hindi ka naging konsihal para magpatupad lang ng ordinansa. Buksan ninyo ang inyong tanggapan at magkaroon kayo ng sesyon, ng counseling, at pagtuturo ng biblical governance na tuloy-tuloy sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kung kaya mong gawin yan, gawin mo. Praise the Lord. Kung kailangan mo ng tulong, narito kami para sa misyon na yan. Ma'am Sonia, Ma'am Malu, Sir Joel, Eliezer at lahat ng gurong narito, kasama na ang pinagaling na si Sister Jessa. May misyon ka. Pwede po ba natin sabihin, ituro sa sarili dindig, may mission ako. Go! May mission ako. Dok-dok mo sa sarili mo, go! May mission ako. Hindi, narinig ko may consumption ako eh. Ulit, ayusin nyo. May mission ako. Ready, go! May mission ako.
Kung ganon, basahin mo ito, ilagay mo ang pangalan mo, angkinin mo, sabay-sabay tayong magbasa. Ready, begin. Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ako, sapagkat ako'y sisidlang hihirang sa Diyos upang dalhin ang kanyang pangalan sa harapan ng mga Hintil at ng mga hari at ng mga Israel. Ikaw na Indiana Jones na Ronel, mahilig sa pagtutukalon ng gintot malapit ng mga hango. Hindi lamang ikaw kukubra ng ginto, kundi dadalhin mo ang natatagong ginto sa puso ng mga tao. Walang iba ang lumikha ng ginto, ang Panginoong Heso Kristo. Pangapat po at panghuli. Pag ang simbahan na wala kami nahalata, Jonah, sabihin mo sa blessed women, may mga linggo, isang beses na hahayo kayong mga babae. Hindi para magchismisan, kundi para mag-akay ng kaluluwa. Kami ng Amen Brigade, 2 Biyernes nang naganap, kami humayo sa pag-aakay ng kaluluwa. Nabuksan, mga kapatid, ang kaligtasan ng Panginoon sa Barangay Luklok, pagkakalalaking bahay. Pang-apat po, mga kapatid, ito ang ating puntos. Unawain kung sino ang makikinabang kapag may kaligtasan. Si Nanding ay naligtasan, naligtas si Jerlyn at si Elizar at ang angkan. Si AJ ay naligtas at ngayon dala niya kanyang asawa sa kaligtasan. Huwag kang papayag, Elizar, na ikaw pupunta sa langit at ang iyong asawa ay maiiwan. Huwag kang papayag, Hepe, na sa pagdating ng trumpeta ng Arkanghel, ikay palangit at ang asawa ay maiiwan. Huwag kang papayag, Abigail, makinig ka sa akin, mahal ko, na si Clarice at si Jana na kasing sexy mo ngayon. Ikaw ay palangit at sila ay maiiwan. Huwag kang papayag, Williard, na ikaw lamang ang makikinabang sa buhay na walang hanggan at kapatawaran ng kasalanan. Huwag kang papayag, Isel, ng iyong Mr. Combo. Huwag kang papayag na ikaw lamang palangit at siya'y pupunta sa impyerno. Huwag kang papayag, Jessa, ng iyong mister ay maiiwan. Na ikaw lang palagay at maiiwan ang iyong asawa. Huwag kang papayag, binata, na wala ka nang ginawa kundi magpakyut sa dalaga na hindi mo man na ibabahagi sa Jesucristo para sa kanyang kaligtasan. Ang pinakamatakaw sa laman ay mga kabataang may Kristo sa pusong karnal na walang pagmamahal sa misyon ng Panginoon, mas maraming sapit at demonyo ng kapitaan ng laman na talagang hangkab magkabi-kabila sa mga nililigawan. Wala nang naimik. Ano ka naman pagtitipon nito? Akala ko'y buwan ng wika. Oo, dahil marami tayong mga miyembrong hindi ayos ang ugali sa Diyos, kaya sila'y binubuwan. Unawain mo kung sino ang makikinabang kapag merong pangangaral ng kaligtasan. Si Pea Yaking sinasabi, eto na, mag-a-apply na tayo sa PUA, pupunta ka sa New Zealand. At doon sa New Zealand, ang lahat ng mga baka doon ay babahagihan mo ng salita ng Diyos. Bird's tread is everybody's milk. Mga kapatid, sinong makikinabang? Isa lang talata. Gusto mo ba bang makinabang? Taas, mga kapatid, ng pangangaral ay may pakinabang. Runel, Alvin, Williard, Gelot, Kiko, ang inyong abang lingkod, lahat na nangangaral, ang nabubuhay, nangangaral sa Ebanghelyo ay nabubuhay sa Ebanghelyo. Yan ang unang pakinabang. Makinig! Kahit walang tumanggap sa iyo, basta ipinangaral mo ng matapat at may puso si Kristo, hindi pinabaliwala ng langit ang gantimpala mo. Pangalawa, pero sabi ng Panginoon, hindi babalik
malo ang salita ng Diyos ng walang kabuluhan. Basta naghasik ka ng pangangaral ng kaligtasan, dalawa lang ang resulta niyan, may tatanggap at merong hindi tatanggap. Doon sa tatanggap, dadalhin ni Kristo sa iyo upang makasama mo at bubuo kayo ng komunidad ng The Lord Jesus Christ Bible Baptist Church Mabini, Pulong Anahaw, Nasugbo, Kabuyaw, Iloilo, doon mga kapatid, sa Alfonso, sa Lipa, sa Tanawan. We are building Christian community. At kung lahat ng Kristiyano nakarinig ng pagbabago, pagpapatawad ng Panginoong Kristo, ay talaga makikita niyo ang buhay ni Kristo. Wala nang nanay ang sasakit ng ulo. Wala nang mga anak ang magtatapon ng buhay. Wala nang mag-aaksaya ng salapi. Wala nang magbabarkada kung saan-saan. Maraming makikinabang. At matuto ang langit sa simbahang patuloy na ipinangangaral ang kaligtasan. Verse 31 as I close. Sana makakanta pa ako sa inyo. Basahin natin sabay-sabay kung anong pakinabang. Ready? Begin. Sa gayoy, nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria, palibas ay pinagtitibay at sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo. Ano? Gusto niyo bang dumami? Lahat ay mangangaral ng kaligtasan. Mangyayari sa atin minsan ay maraming ampere ng durumi. Kahit kokonti, basta matitino at sumusunod, pwedeng magpakarami at pagpalain ng Diyos ang kaunting matatapat na nangangaral ng kaligtasan. Tayo po'y tumihin lahat at tayo po'y manalangin. Nakilang masalamat po. Oh Lord, i-bless mo po, Panginoon, ang iyong salita. Kayo po ang kumilos. Kayo ang gumawa ng paraan. Kung sa aming kalagitnaan ay meron bang hindi nakatitiyak na langit na bayan, iligtas mo siya. Abutin mo ang kanyang kaluluwa. Iparanas mo ang iyong pagpapatawad ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang una pong paanyaya ay para po sa aming bisita. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Yesus, tumahimik ang lahat, itaas mo lamang ang iyong kamay. Gusto mong tanggapin ang Panginoong Yesus. Pastor, gusto kong makatiyak na langit. Ayaw kong maiwan. Ayaw kong manganib ang buhay ko. Ayaw kong isugal ang kaluluwa ko. Ayaw kong harapin ang kamatayan na wala akong katiyakan sa langit na bahay. Gusto kong humingi ng tawad at tanggapin si Kristo. Kung yan ang iyong desisyon, mga kapatid, itaas mo ang iyong kamay. Nais ko kong tanggapin si Jesus. Sa aming mga soul winners, hindi na tayo totoo magpapakahaba. Kita niyo ang ating mga panauhin. Mamaya, lapitan niyo siya at ibahagi ang iyong pagliligtas. Pangalawa pong paanyaya, naligtas ka na merong misyon ng Diyos sa iyo. Nais mo bang pumunta sa unahan? Lord, salamat po sa pambihirang kaligtasan na kahit ang pinakamasamang tao ay pwede mong baguhin. Halika rito sa unahan. Pwede mong patawarin, pwede mong iligtas. At meron akong misyong tinanggap sa iyo. Halika rito sa unahan, mga anak ng Diyos. You want to see our church growing and blessed, edified, at may kapayapaan? Tulungan niyo ako. Tumatag, tumibay sa mga pagsubok sa gitna ng pagsubok. Pambihirang kaligtasan ng Diyos sa gitna ng pag-uusig. Halika dito sa unahan. You help me win the lost. You help me share the love of Jesus. Panalangin po tayo, kausapin yung Panginoon. Huwag nating sayangin ang buwan ng wika na ito. Ating pong ibabad ang ating mga presensya sarili sa kalooban ng Diyos. Lord, kalakasan mo ay loob. Ibuka ko ang aking bibig. Hindi ako mananahimik. At ibabahagi ko ang iyong pag-ibig. Salamat po sa kabutihan mo sa akin. Salamat po, pinagpapala mo ang buhay ko kahit ako hindi tapat. Narito ako sa iyo, Panginoon, at papaayos ng buhay. Lord, make my life okay and right and acceptable to you.
Sige po, tuloy lang po sa inyong pananalangin.